Good morning! So time check 6:17. Mga buddy, may tanong pala ako kasi sobrang trending. Hindi naman trending pero ang dami ko nababasa tungkol sa JVT version 3. Yung titanium yung tip niya, yung long tip. Kasi napansin ko dun sa Facebook page ng mga NMAX, ang dami nagbebenta. Yung iba nagbebenta, yung iba nakipag-swap, nag-swap ng lower version. Tapos trending yung kailangan bang magpa-remap pag nagpalit ka ng aftermarket na tambucho or muffler katulad ng JVT. Ako kasi gamit ko yung SEC na naka-elbow. Yung elbow ko kasi pina-customize ko para straight siya, walang putol, mas maganda yung tunog. Iniisip ko kasi gaano ba ka-importante yung remap kapag nagpalit ka ng tambucho. Yun yung iniisip ko na baka dahilan nung iba. Kasi sinasabi nila, pag nagpalit ka daw, kailangan, matik, magpa-remap ka. Kasi may nabasa ako na ang ano daw, ang engine daw ng scooter, katulad specifically ng NMAX, nakaset daw siya doon sa stock na pipe. O yung yung nakakabit na muffler galing kasa. May nagsasabi din naman na hindi naman daw necessary ang remap. Depende daw sa owner or sa rider kung gusto niyang madagdagan, kung gusto niyang maramdaman yung tunay na performance o yung power pag nagpalit ka. Kasi iniisip ko kung kailangan ba from stock to any aftermarket or customized muffler sa marketplace ngayon is kailangan mo magpa-remap. Kaya siguro yun yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming nagbebenta, maraming nagpapaswap. Siguro hindi naman porket JVT kailangan pa-remap, di ba? Eh kasi tutusin ang dami ko rin nakikita naka JVT na pipe, sobrang maganda kasi yung feedback. Bukod sa tunog, syempre, alam naman natin yan. Pero kung ikaw tatanungin ko, kailangan ba talaga na kasama sa package yan na magpapalit ako ng aftermarket, kailangan ko iparimap yung motor ko. Kasi hindi rin biro ang parimap, natutusin. Kasi bukod pa sa remap, di ba, kailangan mag-upgrade ka din ng panggilid since nagpalit ka ng muffler, ng pipe. So, ano ba talaga? Ano ba talaga dapat yung kailangan mong gawin? Kung kailangan ba parimap muna o pwedeng magpalit ka muna ng panggilid. Kasi kung papanoorin nyo yung isang vlog or content ni Sir Mel, kilala naman siguro natin lahat kung sino si Sir Mel, napaka-informative ng mga sinasabi niya doon about sa pag-upgrade ng panggilid. Kasi pag sinabing nag-upgrade ka ng panggilid, not necessary na kailangan lahat. CVT, bell, ano ba ba, bola, center spring, clutch lining. Yan yung mga kinukonsider na kailangan mong palitan from stock to the parts na mabibili mo sa mga motor shop, di ba? Kasi sinabi niya doon na hindi naman kailangan sabay-sabay. Kung hangga't maaari, pwedeng unti-unti, pwedeng bola, palit ka na ng bola. Kapag sabi sa bola, pwedeng straight na bigat, meron kasing 9, may 10, ayan, may 11, yung iba ginagawa, combination. Depende daw yan sa tono or sa rider kung anong bolang gagamitin niya. Ayos nung basta. Na yan ang gusto ko. Kung kailan nasa gilid ka na, tsaka kasi signal, di ba? So, kung kayo mga tatanungin mga buddy, ano ba ang pinaka-importante sa lahat? Kung magdi-reset ka magpalit ng muffler or ng pipe, di ba? Kasi ang daming ano eh, ang daming klase ng pipe sa market. May open pipe, meron yung silent killer na sinatawag nila para hindi ganun ka bulahaw, ganun kaingay. Yeah, maraming option eh, maraming choices na pwede mong i-consider pag nagpalit ka ng muffler. Kaya siguro para sa mga beginners, kung naisipan nyo, nagkaroon kayo ng budget, gusto nyo magpalit, pwedeng try muna natin mag-research, basa-basa, nood ng YouTube, ng mga content, ng mga motovlogger, mga nag-vlog about sa upgrading ng motor,
scooter specifically. Alam mo, para meron kang peace of mind na tinatawag. So kapag nakakanood ako ng mga vlog or mga informative na content, minsan di ako pakali, parang, o nga no, what if, di ba? Meron tayong palaging what if na magkaroon ng uh, uh, side effect ba or hindi magandang epekto kung hindi ko gagawin tong isang bagay na to after ko magpalit ng muffler or ng pipe ng motor. Siguro wala namang masama or wala namang mawawala sa atin kung maging ano tayo, magbasa muna, kumuha muna ng mga advice, sa mga tips, di ba? Which is very helpful kasi syempre may share nyo din sa mga kalala nyo, kaibigan nyo, kakaibigan nyo na hindi rin 100% sure kung anong kailangan niyang gawin, kung anong kailangan niyang consider kapag nagpalit siya ng muffler or ng pipe ng motor. Pero syempre, huwag na natin ipilit kung walang budget, baka puro upgrade na lang tayo, pero di makapagpalit ng brief. So kaya kung mag-upgrade, make sure lang na kung meron ka lang sobra, may budget, di ba? Huwag naman sa to the point na gusto ko magpalit ng pipe, gusto ko magpalit ng muffler. Nakakita ka na naka-sale, nakakita ka ng second hand na maganda condition. Bibilin mo na, tapos yung pinambili mo, ay pambayad mo pala ng Meralco, pambayad mo ng tubig, pambayad ng renta ng bahay, na medyo parang marami sakyan or maraming motor. Anong oras na ba? 6:26 pa lang naman. Tapos guys, nakikita ko yung mga nagpapalit din ng muffler. Yung iba, alam mo yung pinapakalkal, yung parang binubuksan yung stock na muffler. Tapos hindi ko kasi sigurado, hindi ako expert, pero yung ba yung may yung modify sila sa loob ng stock na pipe mo or na muffler, tapos papalaman nila ng fiber para maganda yung tunog. Kasi alam ko mas cheaper siya kumpara kung bibili ka ng brand new or aftermarket na muffler or pipe ng motor. Kasi sino naman, tanongin natin siguro, di ba? Bukod sa dagdag pogi points, may ano din, epekto sa performance ng motor natin kapag nagpalit. Posibleng wala kayong maramdaman tungkol dyan. Malaki yung pagkakaiba or malaki yung yung pagbabago kapag nagpalit na kayo. Ngayon, kung ang budget mo pampalit lang ng panggilid, tapos stock pipe lang or stock muffler, tingin ko okay din naman yun kasi meron ng mga kilala na kapag nagpa-upgrade or nagpalit ng or hindi naman totally buong panggilid, but unti-unti nagpalit ng spring, flat spring or center spring or ng bola, and then eventually sabit din nila, may epekto din naman talaga sa performance ng motor. Pero syempre may mga bagay din tayong i-consider pag nagpalit ng pipe or ng muffler, lalo na kung gaano kalakas yung muffler or pipe na ipapalit nyo, is yung mga kapitbahay nyo syempre. Lalo na kung nakatira ka sa mga subdivision, huwag ka naman maglagay or magkabit ng open muffler or yung mga sobrang ingay na nakakastorbo. Lalo na kung katulad ko, pumapasok ako ng gabi, what if pa kung ikaw pumapasok ng madaling araw, syempre papainitin mo pa rin yan. Alam mo yun, nakakaya sa kapitbahay niya. Syempre ayaw naman natin na magkaroon tayo problema sa kapitbahay natin. Pero aminin natin mga buddy, nakaka-addict na in the sense na mag-upgrade ng motor or ng sasakyan. Alam mo yung pakiramdam na may nabili kang bagong pyesa, alam mo yung kahit sabi natin hindi man pangdagdag performance or para mas pumilis or mas maganda yung takbo ng motor mo, iba yung pakiramdam magpalit ka nga lang yan, katulad ng side mirror ko, magpalit ka nga lang ng side mirror alam mo, iba yung pakiramdam. Busina, yan, yung ilaw, yung tinatawag nating MDL, yung mini driving light, yan yung isa sa mga palaging inaano natin na palitan
Pero kung ako tatanungin, mga buddy, siguro kung magde-decide ka, bumili ka ng brand new na motor, or second hand man yan, siguro kung mag-upgrade ka, siguro unahin mo yung importante. Siguro, ano bang kailangan mo para sa motor mo. Let's say, nahinaan ka sa busina, o di magpalit ka ng busina. Yung ilaw, kung nahinaan ka sa stock na ilaw, pakabit ka ng MDL. Kung madalas may mga gamit kang dala kapag nagmo-motor, bili ka ng top box. Maraming murang top box. Sobrang daming murang top box ngayon. Kasi nga, sabi nga din ni Mrs., kahit hindi mo naman bilhin yan, tatakbo pa rin yung motor mo eh. So, yun lang. So, dito na tayo sa bahay, mga buddy. So, kung umabot ka dito sa part ng video na to, at kung bago ka lang sa aking page, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. So, hanggang dito na lang mga buddy. And see you on the next video. Bye-bye.